Hello, welcome to our channel, Good Health Doc. Starting today, maggagawa tayo ng mga videos para sa mga pasyente natin na laging nakahiga, mga bedridden. So yung patient natin ngayon, mahina na sila, nakahiga the whole day pero pinapaupo din, tapos pinapaliguan, pinapakain. So pwedeng umupo sa bed, pwedeng umupo sa upuan, pero kadalasan maghapon o magdamag nasa bed. So ang problema doon, pressure sores, mga sugat-sugat sa likod, pag hindi na lalag roll. So ngayon side lying sila facing dito. So kanina naka-face dyan. So yung unang gagalawin natin ngayon itong scapulohumeral joint. So yung joint dito sa my shoulder, sasali yung triangular na buto dito. So yung scapula o shoulder blade. Tapos ito yung malaking buto dito sa my arm, yung humerus. Parang anatomy class na to. Tapos yung forearm, may dalawang buto dito. So yung radius, ulna. Tapos yung kamay. So yung condition ni mother, may Parkinson's sila. Parkinson's plus syndrome. Yung iba may Parkinson's disease. So dito, apektado yung galaw. So hindi nila may galaw sa sarili nila yung kanilang mga muscles. Kaya yung mga joints nila usually naninigas o kaya nagko-contracture o lumiliit na yung muscles para nagiging tendon. So ang position ng right elbow ni mother ay laging naka-flex o naka-baluktot. So ang naninigas yung tendon dito at saka muscle ng biceps. Ganyan siya. So kailangan ba natin. So every day, morning, lunch, and afternoon kung pwede. So ang maximum lang na kaya may stretch ganyan na lang. So mga 95 degrees siguro. So kung dito sa may elbow. Dito naman yung paggalaw ng forearm nila, medyo limited na din. So naninigas din dito. Tapos yung wrist, yung kasukasuan dito sa may wrist na. Medyo matigas na kasi nag-shorten, maliit na yung muscles dito sa forearm nila. Tapos dito sa mga daliri, hindi rin nagagalaw at yung mga joints ng mga daliri sa kamay. Ayun. So, lagyan natin yung electrical ribada. So, sa scapulohumeral joint o yung glenohumeral or yung shoulder joint, so ball and socket joint siya, so nakaganyan siya. So kung matagal na hindi nagagalaw, nagiging tight, so mahirap na. So ang unang gagawin natin, i-mobilize o igagalaw natin itong scapula o yung shoulder blade. So kailangan nakasupport yung buong kamay at arm at saka forearm, tapos hilain natin paharap konti. So very gentle lang ito. So 1, 2, 3, 4. Sana malinaw yung audio. Wala akong Bluetooth na microphone. Bibili pa lang tayo. Kaya huwag kalimutan na mag-subscribe at mag-like dito sa channel natin. No? So simula ngayon, magiging regular exercises natin dito kay mother. Mother. Ilan na yun? 7 na yata. 8. So para damang-daman nyo yung buto dito. So sa anatomy, tawag dito yung vertebral border of the scapula, yung matigas na part ng buto na malapit sa may spine. So hilain mo, tapos ibalik mo. Hilain mo, slowly lang, tapos balik mo. Hindi kailangan pag may laban, huwag niyong pilitin, no? So let it be. Relax lang. Kung mag-give o magre-relax, okay lang. Okay, so 10 times yun. Kadalasan 3 sets. So 3 sets of 10. So bilang kayo 1 to 10. Tapos stop. 1 to 10 ulit. Stop. Tapos 1 to 10 ulit. Tapos tingnan ninyo kung anong reaction kay mother. Baka nakangiwi na siya o nakakunot noon na. Ang kadalasan ng mga patients, kung hindi makapagsalita, so sa facial expression natin makikita yung reaction nila. So balik natin, nakayuko na siya masyado. Balik na.
Okay, kung may mga attachments sa pasyente tulad ng tubes ng NGT, so be careful na hindi ito malalagot o nahihila. So i-position nyo ng maayos. Okay, so scapula pa lang tayo sa shoulder blade. So ang tawag doon ay protraction, paharap, retraction, palikod. Protraction, paharap, retraction, palikod. So dalawang technique. Yung una, pwedeng nakasupport yung buong arm and forearm, tapos hila ng paharap, tapos balik-palikod. Yung isa, nakarest lang dito sa side ng chest nila, dito sa may rib cage, tapos igagalaw lang na ganito. So depende kung gaano ka-rigid o katigas yung shoulder na lang pasyente nito. So kung very rigid na, matigas na hindi nyo mailagay yung kamay nyo sa ilalim ng kilikili, better na dikit na lang dito sa may rib cage, tapos slowly na ginagalaw natin. So kahit kaano kaliit na movement, malaking bagay yun yung itutulong sa pasyente. Okay, next, pababa, depression, pataas, elevation. So i-cup ninyo yung angle, kung kapain ninyo yung shoulder blade, no? Triangular yan. So pag ganyan, pag ganito yung isang linya, tapos pag ganun yun. So yung angle dito sa baba, i-cup ng thumb at saka index finger. Tapos yung sa taas, yung kabilang kamay. So pababa, tulak lang, pataas. So slide lang. Slide. So correction, no, sabi ko kanina scapulo-humeral joint, walang ganon. Ang meron pala is scapulo-thoracic joint. So pseudo joint siya, ibig sabihin hindi siya totoong kasukasuhan. So naka-float lang yung scapula o shoulder blade sa ibabaw ng rib cage. So maraming directions yan, no? Retraction, protraction, depression, elevation, rotation, external, rotation, internal. So, ganun. So, bago kayo mag-exercise dito sa glenohumeral joint o shoulder joint, kailangan i-release mo na o pakalmahin muna yung muscles na nakadikit dito sa scapula o sa scapula-thoracic joint. Kasi kung pinilit nyo ito, for example, no, pinilit nyong hilain to, naninigas to. Meron siyang spasm, no? Naninigas yung muscle dito sa may scapula. Hinihila ng muscle yung buong shoulder palikod. Tapos, linalabanan mo naman, hinihila mo paharap. Mapupunit ngayon yung muscle dito. O kaya may injure yung nerve sa ilalim. So, ingat lang, gentle lang tayo sa mga patients natin. Hindi tayo nakikipag-away. So, kailangan na matulungan natin na ma-comfort kung may masakit. Kasi pag hindi ginagalaw, mas nagiging masakit yung joint at saka muscles. So, pag may movement, nag-i-improve yung sensation or pandama at kalmado yung pasyente. Okay. So, next naman ngayon. So, sa glenohumeral joint na tayo. So, yung tinatawag na flexion at extension o pagtaas at pagbaba ng balikat. Pag nakatagilid yung pasyente, syempre, isusunod mo yung direksyon ng galaw ng kamay. So, una, forward. Tapos, tulungan mo yung scapula na tumaas. Kung may limit na, stop. 1. Balik na naman tayo. Okay, and 2. So, same technique. Pwedeng naka-support under the axilla o kilikili. Tapos hihilain mo yung shoulder blade forward and upward. Yan. Or, simpler technique dito sa may elbow, parang hinahawakan mo yung part ng arm at saka part ng... Kung sa akin na malaki ang kamay, okay yun. Okay yung technique na yun. Pero kung maliit yung kamay, better na nakasupport kayo dito sa arm and forearm. So yung isa is ganun lang. So hawakan ko lang dito,
Tapos hilain ko forward. Tapos pataas naman yung kamay. So, flexion. So, bakit kailangan igalaw yon? Kasi mayroong tinatawag na scapulohumeral rhythm. So, may ratio yung galaw ng scapula o balikat, shoulder blade doon sa paggalaw ng glenohumeral joint. So, kung hindi gumagalaw ito, tapos binabanat ito, may masakit dito. Masisira ito. So, yun. So, pwede itong gamitin pati sa frozen shoulder o kaya mga may tendinitis o may tendon problem sa shoulder o kaya mayroong muscle spasm sa shoulder or pati yung may rotator cuff, yung muscle dito na 4 rotator cuff problem, no? Tulad ni Manny Pacquiao dati. Yun. So ilan na yun? 6 na yata. 7 8 9 and 10. Yeah. Okay, so review natin. So una na nagalaw natin yung scapula. Una, ginawa natin yung protraction, paharap. Retraction, palikod. Depression, pababa. Elevation, pataas. External rotation, paikot at palabas. Internal rotation, paikot at paloob. So, ganyan niya. Dila, tulak, pababa, pataas, palabas, papasok. Yan. Tapos sa shoulder joint, sa glenohumeral, flexion, na may kasamang galaw ng scapula. So, flexion and extension, palikot. Flexion and extension, tapos pabalikot. Okay, so doon muna tayo. So yung movements na palang na yun, napakalaking bagay na para ma-address natin o matulungan natin yung pangangalay, pangihina, paninigas ng balikat ng pasyente mula dito sa may spine papunta sa shoulder blades o yung buto dito na tatsulok, triangular, papunta dito sa shoulder. Ayan. So kung may mga katanungan po kayo, na i-post lang sa comment sa baba. No? So ako pa isang registered physical therapist at kung kailangan po ninyo ng payo ng physical therapist at o ng doktor, kailangan po ninyong pumunta sa inyong pinakamalapit na hospital or clinic para mabigyan kayo ng official na advisory. So ang ating mga recommendation dito sa Good Health Doctor ay hindi po official na medical advice. So salamat po at see you sa ating susunod na video. Thank you!